nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, takot ay nasa isip lamang. Kung daan titiyak at ang ulo'y laging likha, dalhin mo ang landas ng puso ko. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-aalinlangan, takot ay nasa isip lamang. Digin mo, damhin mo ang landas ng puso ko. Oras na, oras na, magpuno ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama lang pag-aalinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Takot ay nasa isip lamang. Maraming salamat po. Ngayon po ang ikalawang magpapahayag ay isang alagad, si kapatid na Belia. Hello. Suplito. Ama, papurit pasasalamat po sa iyo sa umaga o sa gabing ito. Nako ay muli naririto sa harap mo upang papurihan ka at pasalamat sa lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpala na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw na mula sa iyo. Walang katumbas, Ama. Lalo na sa kaarawan ko ngayon, ako po ay sumasapit na sa ika-73 taong gulang. Napakapalad ko po, Ama. Ibinabalik ko po sa iyo ang papurit pasasalamat na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Gahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid ko, sa umagang ito. Pinasasalamatan ko po ang Ama una sa pagkakalaob po niya sa akin ng panibagong taon o dugtong ng aking buhay, pagkat ako po ay sumapit na sa ika-37 sa araw na ito. Baligtarin po natin yun.
Kanya napakapalad ko po pagkat ang Ama ay binibigyan pa po ako ng kalakasan. Balikan ko lang po ang unang nagdaan nang ako po ay unang mapunta sa lugar na ito. Ako po ay nagkaroon ng isang mabigat na karamdaman. Ako po ay balik-balik sa doktor sa Maynila, sa heart center. At ibabypass na po ako. Hinihingan po ako ng 450,000. Sabi ko, nabalitaan ko po na dito ay may banal na espiritu, hindi ko pa po kilala noon yung banal na espiritu na gumagamot sa mga may karamdaman. So sabi ko po, walang masama, ako naman ay Katoliko, nananalig at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Ama. Totoo po pala, ang buhay na Diyos ay naririto. Mayayakap mo, mahalikan mo, mahihipo mo, at makakaniig mo. Talaga po siya ay buhay. Pagkat siya po ang nagduktong ng aking buhay, hindi na po ako naoperahan. Mula noon, di po ako na-bypass. At mula po noon, magpahanggang ngayon, ako po ay mayroon ng 7 taon sa lugar na ito na naglilingkod sa pamamagitan ng banal na espiritu na kaloob ng ating pinakamamahal, na ipinagkaloob sa ating pinakamamahal na Apo Kunching. Kanya po sinasabi kong napakapalad ko pagkat ang kalakasan ay patuloy po niyang ibinibigay sa akin at ang lahat ng mga biyaya, gayon din po sa material na bagay, lalong-lalo na po sa pang-espiritual. Naway, wag po niya akong iwawalay sa kanya at sapagkat ito na lamang po ang buhay ko para sa aking buhay. Maraming salamat po at naway patuloy ako makapaglingkod sa dakong ito. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Talaga pong napakahiwaga ang ating Panginoong Diyos. Basta idulog mo sa Kanya anuman ang inyong karamdaman ay Kanyang pagagalingin. Ang susunod pong, ang pangatlo pong magpapahayag ay ang ating kapatid na si Mother of the House, Mother Marisa Cruz. Palakpakan po natin. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito'y pinahintulot mo upang maghayag na iyong kabutihan, kadakilaan sa bawat araw na patuloy mong binibigay sa aming buhay sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na tuwirang naghahayag ng iyong mga aral upang maging sandata ng aming buhay at makilala kang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sabi ko kay kapatid na Ana, anak, ilan pa ba ang magbabahagi? Sabi ko, kailangan kong magamot. Sabi ko, 2 araw ako hindi nakapagbahagi. Sabi ko, kailangan kong magamot. Amen po ba yun? Yan po ang katotohanan. Kanina po, sobrang napakasama ng aking pakiramdam. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat, sabi ni kapatid na Pearl, Mother, umuwi na lang kaya tayo, sabi niya, para makapagpahinga ka. At sabihin na lang natin sa mahal na Apo na hindi tayo babalik. Sabi ko, parang hindi yata ako tama. Sabi ko, andito na ako. Dito na lang ako magpapahinga, hindi ako uuwi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bumalik po sila. Alam niyo po, doon ko po nakita ang kabutihan ng ating Panginoon na sa ilang araw na sadya pong, sabi ko nga, 1 buwan na po ako naghahatid sundo sa aking alaga, naghihintay ng 2 oras sa labas. At bumalik po ako sa una na nagkaroon ako ng maliit na estudyante. Sabi ko sa Panginoon, Ama, naway wag kong pagsawaan ang gampaning ito bilang pagkatao sapagkat, syempre po, maiinip ka, 2 oras sa labas, aantayin mo at magkukumahog ka na naman, pawis na pawis. Subalit salamat sa Ama,
Sapagkat nung nararamdaman ng ating Panginoon na parang sabi ko, tumigil ka na lang kaya ipapatutor na lang kita. Nangusap po sa aking kaisipan, anak, kung hindi mo pagbabatahan ang kaukulang tungkulin gampanin mo bilang pagkatao, pasubalik ko sa iyo ay maaaring maganap din sa iyo na hindi mo rin ako mapagbatahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat bata, ang hinahandugan mo ang bata. Sabi ko, dagdagang panin po sa akin, Ama, naway bigyan mo ako ng lakas. Sadya pong nakakapagod. Talaga pong nakakapagod. Subalit salamat sa Ama, sapagkat habang naghihintay sa Kanya, ang focus ko po ay nakatingin sa kalangitan at nagninilay-nilay sa bawat kaukulan na hindi nalingid sa Ama, tinitingnan ko po ang aking balat. Sabi ko, umiitim na ako. Ang itim-itim ko na, sabi ko po, sapagkat yung hangin po at kaukulang hangin at init na paghihintay mo. Subalit sabi ng Ama, anak, damhin mo sa puso mo ang sa tuwina ay pag-ibig ang mangibabaw upang makayanan mo ang lahat. Purihin, dakilain siya, sapagkat sa pag-text po ng mahal na apo po kagabi sa akin, nang ako po ay nag-text sa kanya, yun din po yung ibinigay niya sa akin. Alalahanin mo ang pagmamahal ng Diyos upang manatili kang matatag. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Talaga pong gagawin ko ng career, sabi ko, kapatid na Pearl, kailangan ko na itong kakaririn ko na ito. I will take the challenge na 1 taon kong ihahatid itong bata. Hihintayin ko at the same time naglilingkod ako. Alam niyo po, bakit ko po nasambit yun habang kanina po ay masama ang aking pakiramdam, nagnilay ako. Nakahiga ako, nakapikit. Masakit na masakit ang aking ulo ngayon, wala na po sapagkat nakakapagsalita na po ng kahiwagaan ng ating Panginoon. Napakalinaw po ng kanyang pahayag, anak, sa unang buhay ay walang kwenta ang buhay nyo. Totoo po yun, bakit? Sapagkat sa unang buhay, wala akong alam kundi humingi. Gusto ko pahingi ng ganito, wala akong ganito. Lahat ng yun, halos inabuse ko po ang Diyos para humingi sa Kanya. Wala akong kwentang tao. Amen po ba yun? Subalit ngayon po, kaya ko po sinasambantala ang pagkakataon na siya'y paglingkuran sa pinakamaliit man na kaparaanan, sapagkat alam ko po na kung paano po niya kami inakay, binuksan, at binigyan ng kaukulang mainam na pandama sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon pa lang po nagbulan ng buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. 8 taon, magsasyam na taon po akong alagad. Sa loob ng 9 na taon na yan, ngayon ko pa lang nagiging nai-enjoy yung kabuluhan ng aking buhay. Amen po ba yun? Kayo rin po magnilay. Bakit? Ito po yung paliwanag sa akin ng Ama. Anak, yan ang katotohanan. Dahil may kabuluhan na ngayon ang buhay nyo, may tumutupad sa inyo ang Espiritu Santo. Amen po ba yun? So, ibig sabihin, ang bawat isa po pala, kapag hindi nadama ang Espiritu na nasa katawan niya at hindi siya tumupad sa mabuti, walang kwenta siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, sapagkat hindi ka makagagawa ng mabuti. Dahil walang gagawa sa'yo. Amen? Ngayon po, mga kapatid, salamat sa Ama, salamat sa Kanya, at sa kaparaanan po sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na nag-uulat ng tamang aral, tumpak at kahali-halina sa pandinig at sa pandama ng bawat isa. Yun po ngayon ang kaukulang focus na kailangan kamtin po. Lalo na po ako, sabi ko nga sa Ama, ikaw ang lakas ko, kay sarap ng buhay ko sa'yo. Sapagkat maipagsisigawan ko po talaga. O kahit kayo, sabi ko nga ilang beses kong sinasambit, suriin niyo po kami bilang mga alagad. Wala kami kahit na ano. Subalit bakit nakakausad? Bakit nakagagawa? Bakit nairaraos ang bawat araw? Samantalang wala nga eh. Subalit dahil Diyos ay meron, pati ikaw meron din. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung kahiwa-hiwaga. Nasabi nga ng Panginoon, Ama, kay sarap po talagang kapiling. Sapagkat, isipin niyo po, ang aming routine, dambana, bahay. Pag nakakulong na sa bahay, hindi ka maaari makipakapit bahay para magchismis lang. Wala na po yun. Kundi pagdating sa bahay, gaganap
nagkausap-usap kayo, ang Diyos pa rin ang pinag-uusapan mo. So walang conflict, amen po ba yun? Walang alam sa isip, walang conflict, kundi pagkabukas, aalamin mo na kung ano yung